Munton, anong klaseng nilalang tong katapat ko? Napakakunat, parang kabayo. 8 minuto pa lang lahat na ng tore ko ay nakalbo. Hylos Gold Lane, ngayon lang ako nakakita nito. Kaya kung mapapansin nyo, sobra akong nahirapan. Isipin nyo, pati sa tore, ako'y kanyang sinusundan. Wala na akong ibang no choice kundi palagan siya. Bigla tuloy siyang naging shawarma. Inaamin ko guys, hindi talaga ako nakaporma nung una. Kaya nung ang Lord ay kanilang inumpisahan, nagbaka sakali ako na sila ay aking maagawan. Dininig yun ni Lord at binigay ang aking kahilingan. Naagaw ko man yun, naipit naman ako sa malagim na sitwasyon. Tinarget ako ni Popol and Koopa, kaya ang langit ay aking nakita. Ngunit okay lang, 3 naman ang napitas sa kanila. Tignan nyo yung Hylos guys, hindi talaga umaalis sa linya. Bigyan ko nga to ng leksyon pag aking nakita. Kaya guys, inabangan ko na agad siya. Pagkakita ko, isinandal ko kaagad sa bato. Mas lalo siyang kumunat kaysa kanina. Pinipilit kong hindi siya makadikit sa akin. Dapat malayo ang agwat namin. Ewan ko ba, bumabalik na naman yung buhay niyo. Yun nga lang, hindi siya makalapit. Biglang tumakbo nang maramdaman niya ang hapdi at sakit. Nangyaalam pa nga tong si Habayusa, hapit na hapit. Dumikit ako sa minion, sabay prickle ng malupit. Kaya ayun, hindi na nangulit. After nun, sumegway ako dito sa bot. Pinanood ko yung Chu kung anong gagawin niya. Grabe, 1 hit lang yung veil sa kanya. Syempre, papayag ba naman ako na hindi ko yun magagaya? Ang una kong ginawa, pinush ko muna yung tori nila. Nagulat ako, biglang dumikit sa akin si Chu. Yun naman pala, may papalapit na aso. Sa katunayan nga niyan guys, hindi ko pinansin si Popol eh. Nag-focus lang ako kay Koopa. Kaso lumapit, edi siya ang naipit. Puksa talaga, pati ang kasama niyang bubwit. Maya-maya nag-respawn na yung Lord. Alam kong kukunin nila, kaya pumesto ako dito banda. Bali, inuumpisahan na nga pala nila, kaya ang sibat ko ay tinutok ko na. Sa kasamaang palad, ang tinamaan ay si Selena. Pero nabigyan ko naman guys kahit papaano. Kaso nga lang, ang kapalit nun ay buhay ko. Ako kasi ang inuuna ng mga kalaban. Kumbaga, ako ang kanilang kahinaan. Tignan nyo, nung nawala ako, hindi na kaya ng aking mga kasama. Kaya sabi ko sa kanila, sige, ibigay nyo na, kayang idep yan mamaya. Kaya nang mabuhay ako guys, yung Lord agad ang binigyan ko ng atensyon. Huminto nga muna ako saglit para sakto at doon maituon. Sa paraang yun, makararating ako saan man ako paroroon. O diba, saktong-sakto lahat sila ay aking natuntun. Pagkakita nila sa akin, no, takbo dito, takbo dun, binugaw ko lang sabay krill ng minion. Libreng-libre namin na def yung Lord nang walang pag-aalinlangan. Nawala agad ito ng saglitan. Pero next Lord, hindi ko na sila pagbibigyan. At ayun na nga guys, dumating na yung time na sinasabi ko. Sigurado hindi na ako mabibigo. Hindi rin kasi magaling masyado mag-retter yung core namin. Kaya ang pagkuha nito ay nakasalalay sa akin. Sa totoo lang, yung Hylos talaga ang nagpahirap sa amin. Nang akin siyang sibatin, binigyan na namin. Sabay nag-focus na ako sa goal. Yung Lord lang ang aking sinadya at sa wakas ito ay aking nakuha. Pangalawang beses na yun, feeling ko kayo ay namangha. Muntikan na ako dito guys, buti fast hand ako magpalit ng item. Hindi na ako umuwi dito kahit ganito yung buhay ko. Naghanap na lang ako ng tamang anggulo. Iniisip ko ano kayang next na ibibuild ko bago ako pumasok. Ang una ko munang ginawa, pinapuno ko muna ang aking HP. Nag-farm muna ako ng maigi. Pinapa-cooldown ko pa rin kasi dyan guys yung aking ulti. Kasi magugulat kayo sa gagawin ko mga pre. Napag-isipan kong kunin muna lahat ng blue buff nila para pag aking nilusob ang HP ko ay punong-puno na. Sa sobrang tagal ng laban na to, pati mga farm ang kukunat na. Sa Hylos, manang-mana. Tignan nyo guys, sibat ko ang tatapos sa laban. May bawas kasi sa Torian. At ayun, ang kinalabasan, ako ay panalo na naman. Nakakasawa na pakinggan.